Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin for today's reflection. Pinanghihinaan ka na ba ng loob? Diba? Gulong-gulo ka na ba sa mga problema mo? O lagi ka na lang tuliro sa buhay? Diba? Kasi minsan mararanasan natin yan. O madalas, lalo na pag dumaranas tayo ng matinding problema, hindi ka makatulog, iniisip mo lagi kung paano ang gagawin mo. Pero sa kabila niyan, parang wala pa rin nangyayari. Di ba? Ganun pa rin ang problema mo. O minsan, nadadagdagan pa. Iniisip mo tuloy na matatapos ko pa ba kaya itong problema ko? Masasolve ko pa kaya yung problema ko? Kaya ikaw ngayon, napapagod ka na, parang nawawalan ka na ng pag-asa. So, normal lang po yan. Bilang isang tao, siyempre yung katawan natin, isip, lahat yan, di ba, ay napapagod. Pero, huwag kang mag-alala dahil may Diyos tayo ng pag-asa. Ang importante, yung bumangon ka, bubawi ka, di ba? Patuloy kang lumaban sa buhay dahil alam mo na may Diyos na tutulog sa iyo. So, mahalaga yun, guys, yung lumalaban ka. Iba yung mga santo natin, mga santa, di ba? Marami rin yung pinagdaan ng challenges. Mas mahirap nga yun sa kanila physical, di ba? Noong panahon nila San Pedro, ang unang Santa Papa nating mga Katoliko, at ang kanyang mga kasamang apostol, di ba? Yung iba dyan, nilalagari yung katawan, niluluto sa kumukulong mantika, pinapako ng nakabaliktad, sinusunog, mas mahirap yung time nila. Pero hindi sila sumuko. Ganon din kay San Pablo, di ba? Ano, sampasin sa ng makaraming beses, tapos kinukulong siya ng walang kasalanan, binabantaan yung buhay, pero sa kabila ng mga ganong paghihirap, hindi sila sumuko. Kaya nga sabi niya, kung kailan ako mahina, di ba, yung katawan niya, pag-iisip niya na lalo namang lumalakas ang aking spirito. So yun guys. Kaya kapit lang guys. Kapit lang tayo kung yun ang mga nararanasan nyo sa sandaling ito na sa matinding pagsubok ng buhay ay nandyan ang Diyos. Pero kung minsan, di ba, akala mo, di ba, iniisip mo parang napakalayo ng Diyos. Sa araw-araw na pinagdarasal mo yung problema mo, hindi pa rin siya nasusolusyonan. Di ba? Kaya naisip mo tuloy na kilala pa kaya ako ng Diyos? Alam pa kaya, o naririnig pa kaya ng Diyos ang aking mga dalangin? Kasi parang walang nangyayari. So, ang point of view dyan, guys, ang faith kasi natin, di ba? Ang faith natin, kagaya ng mga nabanggit ko sa inyong sila San Pedro at sila San Pablo, ang faith kasi hindi natin yan nakikita. Di ba? Hindi mo nakikita ang faith. Pero, naniniwala tayo. Hindi ba nakikita, naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. At ang pinaka-importante nun, naniniwala tayo na makikita rin natin yung dasal na hinihintay natin, di ba? Yung mga panalangin natin, yung mga daing natin matatapos din. Yun ang panghawakan natin. Dahil ang buhay natin dito sa mundo, temporal lang. Diba? Kaya nga sabi nila San Pedro na ang buhay dito sa mundo ay ano lang, naglalakbay lang, sabi niya. Ang talagang tahanan natin ay doon sa buhay na walang hanggan na hindi rin naman natin nakikita sa ngayon. 'Di ba? So sila yung modelo ng pag-asa natin. Sila na mag-asa sila, 'di ba? Mas mahirap nga nung panahon nila kasi wala lahat eh, wala pang Biblia, walang internet, walang kuryente. Halos wala lahat pero hindi sila nawalan ng pag-asa, kumapit sila sa pananampalataya sa Diyos. So ano nangyari sa kanila hanggang ngayon? The more na pine-persecute sila, di ba, pinipigilan sila ikalat yung magandang balita, anong nangyari? Lalong yumabong, kumalat sa buong mundo, hanggang nakarating dito sa Pilipinas na ngayon tayo naging Kristiyano, Katoliko. Di ba? So, sila po yung nagiging modelo natin sa pag-asa. So, kaya nga ayon sa pangalawang Korinto, chapter 4, verse 18, hindi namin sinasaalang-alang ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay
na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nga na nakikita ay pansamantala, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So yun guys, napakalinaw, napakaganda ng mensahe. Diba? Kagaya na sabi ko sa inyo, ito yung mga bagay na hindi natin nakikita yung pananampalataya. Basta pero naniniwala tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sila yung mga naging modelo natin, sila San Pedro, sila San Pablo, sila Mama Mary, at lang lahat ng mga naging banal na nakipaglaban din. Hinarap din ng mga kagaya nating problema, mga challenges sa buhay, pero nakayanin nila. Kaya ang pinupunto nila dito, sabi dito, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. At ang nakikita ay pansamantala lamang. Kaya nga, di ba, journey lang ang buhay natin dito sa mundo. Pansamantala lamang po na tayo nandito sa mundo. Pero ang mahalaga, kakapit tayo sa pananampalataya. Na may Diyos tayong handang tumulong. At yung mga hinihiling natin, na kung hindi pa sa ngayon, wala pa, makakamtan din natin. At ibibigay na ng Diyos. Di ba? Ang kanyang tulong. Kung nasa ospital ka man ngayon, di ba? Matindi ang karamdaman, may cancer na, tapos wala pong budget, di ba? Walang pambayad ng doktor, sa pambili ng gamot. Huwag kang magalala, kapit ka lang, tutulungan ka ng Diyos. May tao siyang gagamitin, instrumento, para abutin ang iyong kamay sa kanyang pagmamahal. So tayo muna namin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito. Na minsan po dahil sa sobrang pagod at kahinaan namin sa tindi ng mga problema na naranasan namin. Nawawalan po kami ng pag-asa. Pinanghihinaan po kami ng loob. Tulungan niyo po kami na laging kumapit sa inyo para sa aming pananampalataya. At huwag bumitaw, Lord. Bumangon at lumaban sa buhay na ito. So, kung yung kapatid natin nanonood sa aking vlog, ay matindi kang karamdaman, financial, emotional, physical, sabayan mo ko sa napakasimpleng dasal. Ngunit napaka-effective. Lalo na kung ikaw magtiwala, manampalataya, at maniwala sa Diyos na lahat ng kahilingan mo ay kanyang ibibigay at magiging answered prayer ka. So tayo pinunalangin, Lord, i-bless yung mga kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog, lalo na po yung may matinding karamdaman, bedridden na Lord, stage 4 cancer, at kung ano pa mga karamdamang bumabalot sa kanyang katawan, Lord. Ipuhin niyo po, Lord, ng inyong mapagpalang kamay, pagpagaling na kamay. Yakapin niyo po ang kanyang katawan para sa kanyang kagalitan. At ganoon din po sa mga pamilyang nagkawatak-watak, nagkasira-sira, hindi nagkakaunawaan, at pinaghiwalay ng tadhana. Lord, gabayan niyo po at pagbigis-bigisin niyo po muli ang kanyang pamilya. Ganoon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat. Lalong-lalo na pa yung kapatid namin, walang-wala, Lord. Ultimong pamasahe, pambili ng bigas, ng ulam, pambawon sa mga bata, pambayad sa kuryente, at kung ano-ano pang gastos na kailangan bayaran, Lord. Tulungan niyo po, i-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya, para mag-provide namin ang aming pangailangan. Alam namin, Lord, ikaw lang po ang makatulong at may magagawa ka sa mga bagay nito. So ang lahat na ito ay namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Jesus, Good Santo. Amen. Thank you very much po.